problema sa ulo, tugunin mo po sa iyong himalang kabawanan at higit sa lahat, mahalabangan patuloy silang kausapin, patuloy mong buksan ang kalimang espiritual pangunawa upang sila din may mga kapiling sa aming paglilingkod sa Diyos sa bago po yan, misa pa kami nakahabag ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali kukulang at sa ito aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindrances kasal in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puli po ating dakilan sa mga at sa ngayon lang po nakapagbukas ng alamara Diyos at kayo po na sa mga gawain ito ng Jesus Miracle Hour at ito po hatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa oras po tayo po na sa bahagi na po ng mga patataw na kung saan dito po yung aming ilalahad, yung po aming mga personal na karanasan kung paano mo kami dito pinagpala, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God. Na kung saan sabi nga po ng Banang Rosanadam, na atin din pong alalhanin at gunatain ang mga kamanghamang gawa na ginawa po natin pinakamahal ng Panginoon sa Kristo ay mapresyon. Sa oras mong ito, aking pong binibigyan ilan po sa mga pinagpala, ilan sa mga milyong pinagpala natin dahil sa buhay sa gawain ito, sa kataang po ng ating beloved brother Willie Nabea. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago ako na-save dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, ako ay punong-puno ng karamdaman. Meron akong sakit sa atay, meron akong sakit sa baga, may rayuma ako, may malaria ako mga minamahal. Grabe ang aking karamdaman. Ang mga karamdaman ito, kapag sumusumpong sa akin, ay hindi ko nakakaya mga minamahal. Pabalik-balik ako dyan sa mga ospital mga minamahal. Sa Rodriguez, sa Lebor, pabalik-balik ako. Ngunit ang karamdaman ko ay walang gagalingan. Ang mga ari-arian ko mga minamahal, ang aking hayop, ang aking mga tinangkilik ay bininda ko na upang may pambili ako ng gamot panlunas sa aking karamdaman. Ngunit, mga minamahal, wala akong kagalingan sapagkat narinig ko ang aking tiyahin at aking beloved wife nag-usap sila. Si Freddy, uwi nyo na ng Bicol sapagkat ko ay mamamatay dito. Wala kayong pampalibing dyan. Napakasakit para sa akin ang mga bagay na yun sa aking narinig. Umuwi ako ng Bicol mga minamahal para doon na mamatay. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, pagdating ko ng Bicol, sa aming bahay, may gawain ng Jesus Miracle Crusade. Umaga ako noon dumating mga minamahal. Biyernes, way back 1990. Napakarami kong mga karamdaman mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay napakabait. Mamamatay na ako noon. Dalawa kaming parehong may sakit. Sabi nila, sa aking katabi may sakit din, sakit sa atay. Ibigay na lahat sa kanya. Lahat ng magustuhan niya. Ibigay na sapagkat siya'y mamamatay na. Ako mga namahal, hindi. Tumanggap ako sa ating dakilang Diyos. Yung katabi ko tumanggap din, ngunit hindi nagpabautismo. Ako minamahal. Matapos kong tanggapin ang ating dakilang Diyos, ako'y nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng makaramdam mo, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Mula noon, mga minamahal, hanggang ngayon, tumiwala ako sa ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, 17 years ako sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Malakas ako nagpupunay sa ating dakilang Diyos. Ang aking mga bisyo, ang aking ugali, noon matapang ako sa aking beloved wife. Nang pagliliin ng ating dakilang Diyos, ang aking makaramdaman. Ako'y pinabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patunayan ko rin sa inyo mga minamahal na ang ating dakilang Diyos dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade ay nagbibigay ng mahabang buhay. Marami akong kaibigan, 10 kami lahat, mga manginginom kami lahat mga minamahal. Dahil ang sakit ko sa atay ay grabe, isang baso ang iniinuman namin. Nagkahawa-hawa kami sa mga sakit na yan, sakit sa atay. Lahat ng kaibigan ko, patay na po silang lahat. Ako po, na tumanggap at nabautisman sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay 70 years nang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang nilang buhay! Hallelujah! Napakabait ng ating dakilang Diyos. Ang lahat ng papulit pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid sa pinagpalang patatunyan niyo pong napakinggan. Kung paano sila pinagpala binagong lubos na ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo ay praise God. At tayo po magpapatuloy sa ating mga pinagpalang buhay po. Tayo po sa milyong pinagpalang ating dakilang sa buhay sa gawang ito ating beloved
Pinanganak ko lang po sa aming beloved son ng December 1994, mga minamahal sa Sarian. After that, mga minamahal, talagang nagnana po yung matris ko, yung bituka ko. Talaga pong grabe ang nangyari sa akin. Doon na po nakakilala ang aking beloved husband. Siyang reporter magazine ng mga time na yon. Pinakita niya sa akin na ating minamahal at ginagalang na mahal. Pastor, the end-time prophet of God. Alam niyo mga minamahal, di ako naniwala noon. Talagang dun po, no ako'y balik sa hospital, colon cancer na do po ang aking sakit. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun talagang naalala ko. Kali nga po ako sa 2 major operation. Alam niyo mga minamahal, humingi po ng po ako ng prayer noong time na yun. Po yung recovery na naramdaman ko na talagang materialistic po talaga ako. Kaya ayoko pong huminto magtrabaho. Alam niyo mga minamahal, ang sa ngayon, mga minamahal, yan ang ginagamit na ating pinakamamahal na Panginoon upang palain na kami. Hallelujah. Hindi po namin masyado nakakausap, hindi ko po siya natuturuan. Pero pag naglingkod ka po sa ating
Pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking pong beloved son, mga minamahal, scholar yan. Mga minamahal, yung binayaran ko pong tuition ng aking beloved son, 370. Natawa pa nga po ako kasi doon sa school na pinapasukan niya, 500 pesos. Husband ko, minsan ako po nagre-rehans. Sabi ko, bahala, mahal na Panginoon na magpala sa'yo. Totoo po talaga ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag magtatapat ka, talagang nandiyan ang mga po. Subalit talagang ang mahal na Panginoon, pag kahit hindi mo siya hingin, pag panahon na pagpapala, ka ng ating mahal na Panginoon, talagang siksik, liglig. Alam niyo mga minamahal, minsan, Pastor, materya na pinagkaloob niya sa amin. Ang pinasasalamatan ko higit sa lahat. Spiritual na pagpapala. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming bagkus makadala po mismo sa aming po mga balagawain dito po sa Metro Manila. Everybody. Wednesday, katulad po kanina, 3 to 8 po tayo ng gabi. Araw din po ng Biyernes, ang atin naman pong sa pamagitan natin ng TV and radio program. Yung pamadolasyon ay pwede po ihulog sa ating JMC Video per View Branch 390.
ating pong bilang tila po sa mga nagdala. At tayo po muna mag-alap po ng papuling awitin sa ating na-lunch sa mga bago po tayo makapag rinig na Ebanghelyong Kaligtasan. Ating po muna pakinggan na papuling awiting I Can Only Imagine na tinawang pahitin sa ating beloved surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance? Forever, forever worship you. I can know.
can only Muna magpakilala natin pong himpilan ng radyo. Broadcasting live. From the Capital Broadcasting Center studio in Rodriguez, Pasig City, Philippines. Ako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal gawain. Ito pong pakinig na Ebanghelyong Kalikasan Bumbagatan na kami pinakakalob. Sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Maraming Diyos na mahiyag po namin tumalapang noon na may katilo nagmumula sa Panginoon. Panahin po na aming mga pastor, Evangelista, Willie Estrada Almeida, ang po sinasaway, lahat ng demonyo at langit pagkanilangan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, ang pinakamata sa pagpupuri, pagluluwalhati, kadakilan, taos sa pusong pagpasalamat ay nauko lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamalapang sa Kristo, at ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at ng isang magandang gabi sa pong minamahal na pastor, Evangelista, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of God, at sa kanila pong buong sambayan, the beloved children, beloved children-in-law, and mga grandchildren, sa lahat po ng aming pong kamang gagawa, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Ibayong Dagat, magandang gabi. Sa lahat po ng minamahal na kapatiran, magandang gabi sa doon po sa sumusubaybay ng programa ito na Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po rin natin dakilan Diyos. Minamahal natin pong pagsain. Ngayong gabing ito ay pamagatan po natin dapat mong malaman. Tunay pong minamahal ko ng mga tao ngayon marami pong pinagkakabalahan, marami pong pinag-aaralan, marami pong sinasaliksik. Minamahal ko na pang dito lamang sa libutan, mga minamahal. Kaya nga po ating pong pag-aaralan tungkol po sa spiritual minamahal ko. At alamin po natin, minamahal ko, ano bang kalagayan ng daigdig ngayon, minamahal? Tandaan yung minamahal ko, ang katalinuhan po, pinagkakalam natin dakilang Diyos doon po sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po nakaraang ng Miyerkules atin po pinag-aaralan po yung nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Ngayon po ano po dapat po natin malaman, minamahal? Sa ating kapanahon na minamahal ko, higit sa lahat ng panahon, minamahal ko na tayo po nabubuhay sa daigdig. Ngayon po nakikita po natin yung pong mga kalamidad na sunod-sunod, mga minamahal. Mga pangyayari, minamahal ko na nagigilalas ng tao, nangyayari itong mga bagay na ito. At iba naman, pinagbawal ang bahala sapagkat ang sabi nila natural lamang, minamahal ko, na mangyayari itong minamahal. Ngunit, may binabanggit po ang Biblia, minamahal ko, na pag nangyayari itong mga bagay nito, minamahal ko, mayroon pong ibig sabihin ng Panginoon na ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Kung ating pong babasahin, minamahal ko, dito po sa wikang Ingles, minamahal ko, dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, versikulo 10, ang sabi rito, Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Sa 11 po minamahal ko, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. Sa 12, But before all this, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. Basahin po natin sa Tagalog, Pascal. Ito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanatang Lord. 21, 9 hanggang 11. Ito po sa Lucas, kabanatang 21, 9 hanggang 11. At pagka kayo'y makakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak sapagkat kinakailangan mangyari muna ang mga bagay na ito. Datapot hindi pa malapit ang wakas na magkagaya sinabi niya sa kanila,
magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Amen. So, minamahal ko, nakikita po natin, minamahal, maaring sa ating pong buhay ay lumalampas lang ito sapagkat sinasabi po natin natural, minamahal. Ngunit ito sa nagsasaliksik ng banal na kasulatan, minamahal, ito po ang sabi sa Biblia, mga tanda na pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. At dapat po ang tao, minamahal ko, maging handa sapagkat tatandaan po natin, minamahal ko, na para sa mga pinili ng dakilang Diyos, hindi po itong lupa ang inilaan ng malang Panginoon. Meron pong langit at buhay na walang gaan na hinanda ang Diyos, minamahal ko, sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po sa atin, minamahal ko, marami pong tao nga, sinasabi ko kanina, naging matalino, naging nagsasaliksik ng Biblia ayon sa kanila pong mga sariling pag-iisip. Tandaan po natin, minamahal, na ang Biblia po ipinapaunawa ng malang Panginoon doon sa Kanya mga pinili. Kaya nga po, hindi po magkakamali. Sabi nga, minamahal ko, hindi po tayo nananakot, minamahal ko. Amin lang pong binabanggit siya, minamahal ko, kung ano po ba yung totoong nangyayari ngayon, minamahal. At kung ating makikita, minamahal mga kapatid, siguro mga 30 o 50 years ago, minamahal ko, mga tao mababait dito sa Pilipinas. Mga minamahal, magalang po Pilipino, minamahal ko. Nakilala nga po tayo, very hospitable, minamahal ko mga tao, minamahal. At tunay nga po, sabi nga nung araw, minamahal, pag nakaiwan ka ng bagay, isang bagay, sa isang lugar, balikan mo sa susunod sa hapon, minamahal ko, naroon pa yun. Ngunit ngayong mga panahon, minamahal ko, yung pong mga bagay na mahalaga, nasa bulsa mo, nasa bag mo, dinudukot na, minamahal. Kaya nga po, nagbago ang tao, minamahal. At may binabanggit po ang Biblia dyan, sabi pong minamahal, kung ating pong babasahin, minamahal ko sa wikang Ingles, minamahal, dito sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5, minamahal ko, sabi dito, minamahal ko, this know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. Yes, sir. Dito po sa ikalawang Timoteo, amen, praise God. Banatang 3 at ang talatay 1 hanggang 5. Datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Pwede natin dakilan Diyos sa pagkabasa ng walang salita. Sa minamahal ko, ang mga tao yung minamahal ko, wala na pong pag-ibig sa ating walang Panginoon. Ang katotohanan nga minamahal, sapagkat hindi po nila nasaksihan o naranasan man lamang yung kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi minamahal ko, bagamat sila po'y nagsasabing naglilingkod sa Diyos, minamahal, ay hindi po nila kilala man ang Panginoon. Ang katunayan nga po, sabi po ng isang alin na in-interview, minamahal ko sa sunog, doon sa dako na tondo, sabi niya, iniligtas niya yung kanyang Diyos. Alam po natin yung mga minamahal ko, kung ano po yung sinasabi niyang iniligtas niya, inunan niya ang kanyang Diyos, minamahal. Tunay po, kung isipin po natin, napakabait na tao, minamahal ko. Ngunit, tandaan po natin, minamahal, yung totoong Diyos, minamahal ko yung nag-iingat. Yes. Isang halimbawa po yun, sa dako po sa Baguio, sa Cordillera, minamahal ko, ng isang kapatiran po namin, mga kapatiran po namin nasa sasakyan, minamahal. Yung sasakyan nila, minamahal ko ang huling gulong nasa bangin na, minamahal ko. Ngunit sila po sumigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, minamahal ko. Yung pong sasakyan umangat, minamahal ko, hindi nagmaneho yung driver. Ganun po kabuti ang malapang minamahal. Kaya nga po, pag ikay inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay,
pag-ingatan ka ng Diyos, hindi yung Diyos mong inuuna mo, minamahal ko, na alam mo naman yung Diyos yun yung pwede mong hawakan, yung gawa ng tao, minamahal. Kaya nga po, yung po magiging mga kasalamuhan ng tao ngayon, minamahal ko, sabi dito minamahal ko, mga lilo, sabi nga po, boasters, mahihayabang, blasphemers, disobedient to parents, unthankful. So, ang tao ngayon, minamahal ko, hindi na marunong magpasalamat sa Panginoon, minamahal. Iba po kanila pinasalamatan. Sabi nga po, without natural affection, truth breakers, false accuser. Kaya marami po ngayon minamahal ko, yung pong kahit na hindi totoo, basta pagbibintangan ng tao, bahala na kayo mag-usap sa korte. At bahala ka nang ipalusot yung, kung paano ka magpalusot, minamahal. False accusers, minamahal ko. Kaya kapatid, yun po yung mga ating pong mga nakasalamuhan ngayong minamahal. Wala pong, sabi ng minamahal ko, mga high-minded, mga traitors, mga taksil, minamahal. Kaya nga po, napakadelikado. Sabi nga po ng Biblia, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, minamahal ko, perilous times. Itong mga panahon nga ito, minamahal ko, napakadelikado, minamahal. Kaya nga po, mas mainam po, minamahal ko, na ang tao ay maglingkod sa Diyos, minamahal ko, makakilala sa Panginoon. Kaya nga po, sabi sa Biblia, minamahal ko, kinakailangan may pangaral. Ang salita ng ating dakilan Diyos. Kung ating pong babasahin, minamahal, dito po sa Biblia, yung The Great Commission, minamahal ko, na utusan natin pang Kristo sa kanyang mga alagad, minamahal, na ipangaral yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ng kaharian, yung Ebanghelyo minamahal ko na nagsasaad na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, at nagsasabi minamahal ko na ang Diyos hanggang ngayon ay nagpapagaling, hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Siya po nagbabago ng buhay, minamahal, nag-iingat sa kanyang mga anak, minamahal ko. Kung isipin po natin, yung nababanggit ng abalingkod, pag sinabi natin kasing Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid, makapangyarihan yan. Hindi natin kaya nga pong, ano pong sinasabi ng mga nangangaral ng salita ng Diyos na hindi naranasan ang ganitong mga himala, ang sasabihin nila, kulto, gawayan ng kaaway, sapagkat hindi po nila naranasan yon. Sa Jesus Miracle Crusade, libo-libo at milyon-milyon na nagsasabing pinagaling sila ng Panginoon. Binago kanilang buhay. Amen. At pinagpala sila ng Panginoon. At sasabihin natin, gawa ng kaaway. Ulitin ko minamahal at lagi kong inuulit, napakabait pala ng kaaway ngayon. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Wala nang pupunta sa impyerno. Sapagkat nagbago na ang buhay, bumait na. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, ano po sabi ng Biblia, minamahal? Basahin po natin ito sa aklat ng ni San Marcos, Kapitulo 16, 16, sabi ng minamahal ko, and he said unto them, go ye in all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth in is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, ulitin, minamahal ko doon sa 17, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Sa 18, they shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Amen. Sa Tagalog po. Ito po sa Marcos, kabanatang 16, 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makakamatay, sa anumang parang hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Asa nga po na Biblia, minamahal ko, humayo kahit magpakarami. Ginawa pong literal ng Pilipino, minamahal ko, kaya nga po mga Pilipino ngayon, kahit na mahirap, ang anak, siyam, 12, gano'n minamahal ko. Ang sinasabi sa Biblia, minamahal, humayo, magpakarami ng mananampalataya ng Panginoon. Magpakarami doon sa mga Kristiyanong may kapangyarihan. Ano po sabi nung nagpatuto kanina, minamahal ko? Doktor yun, minamahal. At ang kausap niya, pastor na nangangaral. Nasalita ng Diyos, minamahal ko. Nagtanong siya, bakit kayo narito? Anong ginagawa niyo rito? So, hindi naman po niya, sabi nga po, hindi niya dinidibati, minamahal, sapagkat ang turo po kasi ng tao ng Diyos, ang mga pastor, Evangelista Ulistrada Almeida, minamahal ko, sabi sa Biblia, pag ikay anak ng Diyos, meron ka kapangyarihan. So, sasabihin natin, like father, like son, minamahal. Hindi ka naman maglilingkod sa Diyos na ganun-ganun lang. Kaya nga po, sa ating minamahal ko, ating babansa, sinasabi nilang bansang Kristiyano, minamahal, marami pong umaangkin na Kristiyano, ngunit tandaan po natin, hindi na kilala Panginoon.
Kaya nga po, ang topic po natin, dapat mong malaman na iisa lang ang Diyos na makapangyarihan, na siyang nilalang ng langit at lupa. At sabi niya, wala akong kilalang ibang Diyos maliban sa akin at walang tagapagligtas kundi ako lamang. At sabi minamahal ko sa Juan 1:5-21, ang Panginoon Kristo, ito'y tunay na Diyos at tagapagligtas. So tingnan po natin minamahal ko mga kapatid, hindi po natin paiikutin ang Biblia minamahal, babasahin natin yung bersikulo na siya po magpapatunay na dapat mong malamang may isa lang Diyos. Ano sabi minamahal ko ng Biblia, minamahal ko doon sa mga hindi nakinig na salita ng mga Panginoon? Doon sa ginagawa, sabi nga minamahal ko, tinatawan-tawanan lang eh. Ngayon, tandaan po natin minamahal, tinatawan-tawanan nila pagka sila may karamdaman. Ang takbo nila, minamahal, hindi sila makatawag sa Diyos. Anong pinasalamatin nila? Salamat, Dok. Hindi salamat, Lord. So, tingnan po natin minamahal ko, ano sabi ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 24 hanggang 28. So, pakibasa lang po yun. Ang sabi po sa English mo na, because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set a note all my counsel and would none of my reproof. I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Ito po sa mga Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkakay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. So makita po natin minamahal ko, may warning ang mga Panginoon. Pag hindi ka naglingkod sa Kanya, hindi mo sinaliksik ang banal na kasulatan, hindi binuksan ng mga Panginoon ang iyong puso't kaisipan, hindi ka nakapaglingkod sa Diyos, pagdating ng araw, tatawag ka sa Kanya, hindi ka niya pakikinggan. O sinasabi ng mga ngaral, napakabait ng Diyos. Amen! Naranasan po namin yung mga minamahal. Isipin nyo abal lingkod, lasenggo. Ayoko namang ulitin ko, ayoko namang alisin yung paglalasing ko dahil libre nga ang minamahal, mga kapatid. Ngunit binago ko ng malapang sapagkat hinanda po ko sa tamang paglilingkod, mga minamahal. May patotoo akong minamahal ko na ang Diyos ay nagbago ng aking buhay. Noong araw, ang kaligayahan ko yung maglasing, minamahal ko. Ngunit ngayon po, ang kaligayahan ko yung paglingkod ng malapang Panginoon. Sabi nga po, minamahal ko, sa pangaral na salita ng ating dakilang Diyos, ang laging inaasan, minamahal ko, yung katalinuhan nagmumula sa pinakamamala Panginoon. Yung kapangyarihan nagmumula sa Diyos, minamahal ko, hindi yung turo ng tao, hindi yung sabi-sabi lamang minamahal. Kundi yung kapangyarihan ng gagaling sa ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal ko, noong araw, ang Jesus Miracle Crusade, minamahal ko, para bang nilalampas-lampasan lang, tinatawan-tawanan lang. Ngunit ngayon, minamahal ko mga kapatid, buong daigdig, maging sa lugar na ayaw puntahan ng mga magagaling ng mga ngaral, may gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, maaari may gumagaya, minamahal mga kapatid, ngunit ginagawa nila parang picnic lang ba? Hindi sila, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa ibang bansa, minamahal ko, bagamat ito'y nasa lugar ng mga ayaw tanggapin ang Ebanghelyo ng mga Panginoon, may gawain ng Diyos, minamahal. Kaya nga po, doon pa ipinapakita, minamahal ko, na pag ikay nagtiwala sa mga Panginoon, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa iyo. Ang sabi nga minamahal mga kapatid, ang mangyayari doon sa kahirapan man ay mananatili ang mga pinili. So makita mo natin mga minamahal ko, darating ang kahirapan sa daigdig nito, minamahal. Yung kasalatan ng buhay. Hindi po ganun-ganun lang, minamahal mga kapatid. Kaya nga po, ang mga tao ay magpapatatak ng kaaway sapagkat wala silang mabili, wala silang makain, hindi sila tanggapin, minamahal ko sa mga ospital. Ngunit natapos po natin, ang pangako ng malapang na minamahal ko hindi nadadanasin nyo, minamahal ko ng mga totoong Kristiyano sapagkat dadali sila ng dakilang Diyos sa langit, minamahal. Kaya nga po pag-isipan po natin, minamahal, yung ay tinuturo ng Jesus Miracle Crusade, papunta sa langit, dapat po natin isipin, minamahal ko, na napakahalaga ng pangangaral ito, minamahal, sapagkat wala pong second trip, minamahal ko. Ang sabi nga po ng patutuon ng kapatiran, minamahal ko, nung siya po yung naginip,
mabuti sana kung pupugutan ka ng ulo minsan lang. Yung palang ginamit, uumpisan ka sa daliri, dadalhin ka sa tenga, at maaring ang sabi ko, minamahal ko, yung ipampugot sa'yo, mapurol na itak. Kaya nga po, mahihirapan ka. Ngayon, at nalaman mo, minamahal ko na kailangan ka maglingkod sa Diyos upang mapunta ka sa langit, minamahal, dapat ang ating pong pag-aral, minamahal ko, yung pong gawin natin, yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po sa Biblia, minamahal, sa kahirapan man ay mananatili ang mga pinili. Dito sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 3, 17 hanggang 19, sabi ng minamahal ko, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instruments. Praise God. Ito po sa Habakuk, Kabanatang 3, 17 hanggang 19. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa bunga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay maghihiwalay sa kulungan at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon, siyang aking lakas, ay ginawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mga mata sa dako, sa pangulong manugtog, sa aking mga panugtog na kawat. Sa mga minamahal, makikita po natin, ang sabi po ni Propeta Habakuk, kahit na hindi na tumubunga yung puno ng igos, kahit na walang bunga yung ubasan, minamahal, at wala nang mga tupa doon sa plak, minamahal ko. Ngunit siya po'y patuloy na magiging masaya at maglilingkod sa Malapanganon. Sapagkat ganun po minamahal kong turo ng Malapanganon. Hindi yung kumuwala na wala ka na sa Diyos. Ayaw mo na. Tandaan po natin, minamahal ko, hindi po, ang tinitignan po ng dakilang Diyos kasi, hindi po yung kawalan. Ang tinitignan ng Kristiyan, hindi yung kawalan, kundi yung pangako ng Malapanganon na buhay na walang hanggan. Ang sabi ko po sa Biblia, minamahal ko sa mahuling, yung pangako ng Malapanganon, minamahal ko, anong biyaya ng Diyos sa mga naligtas? Doon sa mga kumikilala sa Malapanganon, doon sa naglilingkod sa Kanya, minamahal ko sa Espiritu at katotohanan, minamahal ko. Yung kumilala sa kapangyarihan at tumanggap sa ating dakilang Diyos. Sa Biblia, minamahal ko, dito sa aklat na Revelation chapter 21, verse 1 to 4, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for the husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Apokalipsis 21, 1 hanggang 4. At nakita ko isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talagang sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya mananahan